Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang. Shoutout kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Okay, dahil masayahin ka at mapagbigay ako, ipinapangako ko na pagkatapos mong mag-aral, ang piitan ay magiging piitan pa rin, ngunit ang kasiyahan ng mga naruroon ay tiyak na nasa antas ng isang emperador. Ngayon na ipinahayag ni Han Sanchen ang kanyang saloobin, natural, ipinahayag ni Chanho ang kanyang saloobin sa kabilang direksyon. Marahan nang umiti si Han Sanchen at ayaw nang magsalita patungkol sa paksang ito. Sabi niya, sabi ko, makinig ka at sundin mo ang puso mo. Nagmamadali ding inalis ni Chanho ang kanyang ngiti, nakinig sa turo ni Han Sanchen ng mental method, isa-isang sinundan ang mental method, lumibot sa kalangitan, at nagsimulang magsanay sa kanyang potensyal. Kitang-kita niya na pagkatapos lumiko ang Jotian ay nagsimulang umikot at tumaas ang kapangyarihan ng kanyang katawan, ito ay nagpakita na ang mental na pamamaraan na itinuro sa kanya ni Han Sanchen ay talagang isang tunay na mataas na antas ng mental na pamamaraan. Sa pag-iisip nito, ang kanyang huling nakabitin na puso ay lubos na gamaan. Nakita niyang napakasaya ni Han Sanchen, at maaaring may kasamang panloloko, sa makatuwid, kahit na si Chanho ay tila nasa magandang kalagayan sa ibabaw, siya ay walang anumang pag-iingat ng palihim. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos makipag-ugnay sa kanya, siya ay karaniwang sigurado na walang mali sa pamamaraan. Hindi nagpatagal si Han Sanchen at patuloy na binibigkas ang kanyang panloob na mga kaisipan ng hakbang-hakbang. Lumipas ang oras, at makalipas ang halos kalahating oras, natapos na ang unang yugto ng pagtuturo ng mga kasanayan. Bagamat kalahati pa lang ng buong set ng pagsasanay ang natutunan niya, halatang tuwang-tuwa si Chanho. Pumunta ka sa selda bukas ng umaga at ipapasa ko sa iyo ang pangalawang kalahati. Originally, I wanted to pass it on to you now, but your foundation is not stable, baka hindi na maganda na sumugod ka sa next stage. Hindi nagalit si Chanho nang marinig niya ito, hindi mali ang sinabi ni Han Sanchen. Bagamat sa ilalim ng patnubay ni Han Sanchen ngayon, ang buong proseso ng pagsasanay ay napaka-stable at makinis, alam din ni Chanho na ang pamamaraang ito ay masyadong mabangis, at halos paurong ang daloy ng kanyang mga meridian. Ang baligtad na daloy ng mga meridian ay talagang lubhang mapanganib sa proseso ng pagsasanay, kung hindi ka mag-iingat, mababaliw ka. Sa makatuwid, kung patuloy nating palalakasan ang mas mataas na antas ng paglilinang, anong uri ng mga aksidente ang mangyayari kung hindi tayo sigurado? Okay, sagot ni Chanho. Pagkatapos mong bumalik, mag-practice ng masigasig sa natutunan mo ngayon, ito ang pundasyon, mas maaga mong pinatatag ang iyong pundasyon, mas mabuti para sa pag-aaral ng buong set ng pagsasanay, naiintindihan mo ba? Si Chanho ay kasing masunurin ng isang disipulo sa panahong ito, ganap na nawala ang kanyang dating kayabangan at dominanteng saloobin. Nakikita ko, sige, pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Tumanggaw si Chanho, kung ganun hindi na kita guguluhin, may darating na mag-aalaga sa susunod mong buhay mamaya. Natapos magsalita si Chanho at tumalikod na para umalis. At sigurado, ilang sandali pagkatapos niyang umalis, ilang mga katulong, na sinamahan ng mga sundalo ng selda, ang pumasok sa piitan. Sa grupong ito ng mga tagapaglingkod, ang ilan ay partikular na dumating upang maglingkod sa Han Sanchen, habang ang iba ay partikular na dumating upang ayusin ang piitan. Inayos nilang muli ang selda, bagaman hindi ito isang dekorasyon, ito ay itinuturing na isang maingat na pag-aayos. Huwag ituloy ang hitsura, tumuon lamang sa kaginhawaan. Isang bagong kama ang inilagay, na may malambot na kama, isang coffee table, at masarap na tsaa at prutas. Bukod pa sa lahat ng may isip na ginagawa,
Malinaw din ang pagkakaayos ng mga hindi inaasahang bagay, kahit si Han Sanchen ay may hiwalay na silid na espesyal na itinayo sa selda upang pumunta sa palikuran, upang maiwasan ang amoy, mayroon ding isang espesyal na silid sa pintuan, aromatherapy. Ito ay mapangahas, hindi ito mapupunta sa kulungan, ito ay simpleng pananatili sa isang luxury hotel. Bukod dito, hindi lang ito, mayroon ding dalawang katulong si Han Sanchen na dalubhasa sa paglilingkod sa kanya. Pagpasok pa lang niya, tinulungan ng dalawang katulong si Han Sanchen na maupo sa kama, ang isa ay naghain ng Han Sanchen tea at nagbuhos ng tubig, at ang isa naman ay pinisil ang mga balikat at paa ni Han Sanchen. Ibig sabihin, ito ay isang lugar para sa labanan, kung hindi man ay hindi maghay-hinala si Han Sanchen na direktang magdadala si Chanho ng ilang kasambahay. Nga pala, Mr. Han, ito ang gamot na pinainom sa akin ni Commander Chanho. Pagkatapos mong uminom ng isa, kahit mangyari ang lason ngayon, hindi ka gaanong masakit, tubig, nabuhusan ka na at tama lang ang temperatura. Matapos ilagay ng lalaking naghahain ng tsaa ang tubig sa harap ni Han Sangkianman, kumuha siya ng pulang tableta at inilagay sa harap ni Han Sanchen. Kukunin na sana ni Han Sanchen ang gamot at inumin ito, sa sandaling ito, may isang lalaking tumakbo na parang rumaragas ang bagyo. May malabong ngiti si Han Sanchen sa kanyang mukha, at tila hindi siya nakakaramdam ng kahit katiting na discomfort dahil may biglang pumasok. Bagamat naglabas na ng utos si Han Sanchen, na nag-aatas sa iba na huwag pumasok ng walang sariling utos. Go, go, go. Pagkapasok ng tao ay kumaway siya ng diretso sa mga katabi niyang katulong, senyales na mabilis silang umalis. Nagkatinginan ang ilang katulong, at sa wakas ay tumutok sa Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ito ang nararapat na may-ari, kung wala ang kanyang utos, paano maglakas loob ang mga taong ito na bumaba ng pribado. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at iwinagayway ang kanyang kamay, maghintay muna kayong lahat sa labas ng piitan. Ang mga salita ni Commander Chanho ay mga utos, ngunit ang mga salita ni Kapitan Huya ay mga utos din. Ang hinaharap na lalaking ito ay pinili din ng isang makapangyarihang ministro, paano mo ito magagawa para sa akin? Paano kung masaktan ang isang taong namamatay? Matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ilang mga katulong ang mabilis na tumango at umalis. Siyempre ayaw nilang masaktan si Huya, o kahit kanino, pero kailangan nilang sumunod sa ayos ni Han Sanchen dahil sa utos ni Chanho. Ngayon sa pag-aproba ni Han Sanchen, natural na mabilis na nakatakas ang grupo nila. Bakas sa mukha ni Huya ang pag-aalala, pero sadyang pinipigilan niya ito hanggang sa tuluyang umalis ang lahat bago tuluyang pinakawalan. Bilang resulta, pagpasok pa lang niya sa selda, ibinuhos ni Han Sanchen si Huya ng isang tasa ng tsaa nang hindi nagmamadali. Kanina pa kami nagmamadali sa paglalakad, hindi may iwasang mauho tayo, inom tayo ng tubig. Nakatingin sa tina inabot ni Han Sanchen, sobrang nanlumo si Huya. Leader, anong oras na? Paano ako makakainom ng tsaa? Tumingin si Han Sanchen sa paligid niya at nakangiting nagsabi, kailan? Hindi ba ito maganda? Sino ang makakahanap ng mas magandang bilangguan kaysa dito? Leader, you know that's not what I said at all, pero, sobrang nanlumo si Huya, ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Diretsyong tanong Han Sanchen. Ito ay tila hindi makatwiran sa publiko at pribado. Humigop ng tsaa si Han Sanchen at nakangiting sinabi, magandang tsaa, subukan mo rin. Medyo nanlumo si Huya, ngunit hinikayat na siya ni Han Sanchen na uminom ng tsaa sa pangalawang pagkakataon, kung nanatili siyang hindi kumikibo, tila napakawalang alam niya sa mga tuntunin at kagandahang asal. Kaya walang choice si Huya kundi kunin ang tasa at humigop. Bagamat masarap ang tsaa, wala itong epekto o lasa sa ngipin ng tigre na ito, parang si Zubaji na kumakain ng ginseng fruit, pagkatapos ng isang paghigop, hindi mo alam kung ano ang lasa. Leader, pwede mo bang ibuka ang bibig mo? Ngumiti si Han Sanchen, nilagyan siya ng isa pang baso, at pagkatapos ay sinabing may ngiti, nasasabik ka bang ipasa ko ang mga kasanayan sa transcendental na antas sa Chanho? Mabilis na tumango si Huya. Originally, I told him about the God-level skills because you was not in the book of heaven at that time. In order to deal with him, I made a story and you were taken down for private interrogation.
There is no way, I have to don't stop here. At saka, napag-isipan ko na rin, at worst, bibigyan ko siya ng mga defensive skills tulad ng Taisho Shinbo, sa ganitong paraan, kahit matutunan niya ito, hindi ito masyadong makakasama sa atin. Pero hindi kita nakilala. Lumapit ka lang sa antas ng Diyos para makita kung ano ang kaya mo. Hindi ba nilinaw nito na gusto mong lumikha ng isang malaking pamatay na sandata para sa mga taong ito? Talagang hindi ako nag-aalala tungkol sa anumang bagay, at hindi ako naiinggit sa anumang bagay. Ang susi ay ang Chanho na ito ay hindi isang mabuting tao sa simula, kung ang taong ito ay lumaki sa ilalim ng iyong paggabay, hindi lamang ito magiging isang sakuna para sa atin, ngunit ito rin ay isang malaking pinsala sa mga tao sa mundo. Napatingin si Han Sanchen kay Huya na mukhang balisa, syempre, aware din siya sa mga pag-aalala ni Huya. Tapik sa balikat ni Huya, nakangiting sabi ni Han Sanchen, huwag kang mag-alala, may sense of proportion ako, sa tingin mo ba hindi ko alam ito? O, sa tingin mo ba napakasaya kung tinatamasa ang kaluwalhatian at kayamanan na ibebenta ko ang lahat? Nakatingin sa ngiti ni Han Sanchen, napakunot ang noo ni Huya at tinikman ng mabuti ang mga salita ni Han Sanchen. Tila lubos na nagtitiwala si Han Sanchen sa pagtuturo ng mga kasanayan sa Chanho, at naunawaan din niya ang mga panganib ng pagtuturo ng mga kasanayan sa Chanho. But he is still so confident, pwede bang? Leader, looking at you, parang, may iba ka pang plano. Ngumiti si Han Sanchen. Sa ating planeta, may TV series na tinatawag na Legend of the Condor Heroes, may isang masamang tao na nagngangalang Zaido Uyangfang, adik siya sa fearless martial arts gaya ng Nine Yin Manual, pinipilit din niya ang bida na turuan siya ng martial arts, at ang bida din itinuro ko sa kanya tulad ng nangyari, pero alam mo ba kung anong nangyari sa kanya? Since I'm not from Earth, I certainly haven't watched this TV series, so natural na hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Uyangfang in the end. Parang kalansing ang ulo ni Huya. Ngumiti si Han Sanchen, noong una, iniisip ng pangunahing tauhan ang tungkol sa sarili niyang kaligtasan, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang ituro sa kanya ang siyam na Yin Manual, gayunpaman, ang pangunahing tauhan ay nag-aalala rin na siya ay hindi magagapi pagkatapos na malaman ito at ilagay sa panganib ang mga karaniwang tao, kaya kapag nagtuturo sa kanya ay pinakialaman niya ang mga pagsasanay. Nagbaliktad ito. Kung magsasanay ka ng ganito, ang iyong mga meridian ay hindi maiiwasang magulo at mauuwi sa pagkahumaling. Simula noon, ang henerasyong ito ng mga Panginoon ay magiging kasing baliw ng nangunguna. Tumango si Huya, at matagal siyang natauhan, pinuno, ano ang ibig mong sabihin, ang tinutukoy mo ay ang bida nitong alamat ng mga bayani, at binaliktad ang mga teknik na ipinasa kay Chanho. Kung patuloy na mag-practice si Chanho, maya-maya ay nahuhumaling siya, at sa wakas, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, siya ay medyo matalino at maaaring mag-react ng mas mabilis kaysa sa peklat, ang walang ingat na tao. Basically, basta nagbibigay siya ng example, maiintindihan niya agad. Tama na, hindi ka naman masyadong tanga. Biglang kumalat ang nag-aalalang ekspresyon ni Huya na parang madilim na ulap, at kahit bahagyang ngiti ay lumitaw. I feel relieved now. Let me just say, how could the leader of the alliance pass such an important and awesome technique to that bitch Chanho? It turns out that the leader of the alliance had this kind of calculation. Hehe, leader, what's your move? What a great job, haha. I think who wanted to break his head that day, but I'm afraid that he would never him. Marahil ay nakakaramdam na siya ng kasiyahan ngayon dahil nakabisado na niya ang banal na pamamaraan, ngunit paano niya malalaman na kapag siya ay naglilinang, mas kalunos-lunos ang kanyang magiging wakas. However, Alliance Leader, I still don't understand, this Chanho is considered a master, kung peke ang magic formula na binigay mo, hindi ba niya malalaman agad? Sa personality ng gay na yon, kung alam kong niloko mo ako, gagawin ko ba ang lahat para pahirapan ka pa? Ngumiti si Han Sanchen. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ko siya binigyan ng pekeng pamamaraan. Peke ito, ang mga taong may kaunting kultibasyon ay maaaring makakita nito pagkatapos lamang ng kaunting pagsasanay, ngunit paano kung siya ay totoo? Although hindi ko may recite sa kanya ang buong teknik ng diretso tulad ng sa TV series, hindi ako tanga. I told him most of the techniques correctly, but at some key points,
I deliberately made mistakes, what do you think it will be if it is distorted? Kung ang karamihan sa isang kasanayan ay mali, dapat mali. Pero kung halos tama siya at maliit na bahagi lang ang mali, ano ang kalalabasan? Siyempre mahirap sabihin. Ang mga bagay sa mundo ay madalas na ganito. Ang tunay na bagay ay maaaring makilala ng iba, at ang pekeng bagay ay madaling malantad ng iba, ngunit minsan mahirap talagang makilala ang tunay sa pekeng bagay. Ang galing. Ang mga mata ni Huya ay kumikinang sa pananalig, at kailangan mong kumbansihin, hayaan kong sabihin sa iyo, pinuno ng alyansa, anong uri ng utak ang mayroon ka. Damn it, maaari mong isipin ito. Ngumiti si Han Sanchen, hindi ako nakaisip nito, ikaw ang nakaisip nito. Pagkaraang lumabas sa mundo ng aklat ng langit, si Han Sanchen ay hindi malay na nahiga sa lupa at nakinig sa sitwasyon. Mula sa usapan ni Huya at Chanho, mabilis na nahulaan ni Han Sanchen ang nangyari dito habang wala siya. Pagkatapos na maunawaan ito, si Han Sanchen ay sinunod ang plano ni Huya at idinagdag ang ilan sa kanyang sariling lasa dito, at sinamantala ito. At, higit sa lahat, sa pagkakataong ito ay pumasok ako sa mundo ng makalangit na aklat upang magsanay, ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa naisip ko. So, kailangan ko pa ng oras. Sa paraang ito ay maaaring maging sabik si Chanho sa gusto niya, para makahanap siya ng mga paraan para bigyan ako ng oras. Ito rin ay isang bagay na inaalala ni Han Sanchen, kung paano bumili ng oras. Sa hindi inaasahan, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng landing, ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay agad na nalutas. Ito rin ay tumutugma sa kasabihan, kung ang ilang mga problema ay hindi malutas sa ngayon, huwag masyadong mag-alala at gawin ang iyong sariling bagay ng maayos. Kapag dumating ang kritikal na sandali, ang ilang mga problema ay natural na makakatanggap ng kanilang sariling mga sagot. Nga pala, dahil nandito ka, may ipapagulo ako sa'yo. Nagmamadaling sabi ni Huya, Leader, please speak. Gusto mo bang gumawa ng isang mahusay na serbisyo? Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Magdagdag ng malaking merito sa merito ng paghuli sa akin, at ang merito ng buong kampo ng kaaway ay mabigla kaagad, muli, anong klaseng merito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!